Opinyon ng Korte Suprema sa pangunahing petisyon na inihain ni Senador Bato de la Rosa sa harap ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, inaantabayanan si R.R. Tubisa sa sentro ng Balita Live. Angelique, inaabangan nga natin ngayong araw yung paglalabas ng opinyon ng mga maestrado kaugnay nung kanilang desisyon sa pagbabasura ng hiling ni Senador Bato de la Rosa noong isang linggo, kaugnay pa rin ng ICC warrant laban sa kanya. Kasabay nito, inaasahan ding masasagot ng Supreme Court sa mga susunod na araw ang ilang mahalagang usapin. Una, kung may batayan bang bigyan si De La Rosa ng proteksyon. Pangalawa, kung maaaring kumilos ang executive branch batay sa ICC warrant nang walang hiwalay na warrant mula sa lokal na korte. Pangatlo, ay kung anong batas ang dapat mangibabaw sa posibleng pag-aresto at pagsuko sa senador. Sa mas malawak na usapin, ang tinutukoy dito ay kung paano ipatutupad ang international criminal process nang hindi na isasantabi ang konstitusyon, due process at kapangyarihan ng mga hukuman. Samantala, nilinaw ni Atty. Cristina Conti, counsel ng mga biktima sa ICC drug war case, na wala pa umanong direktang pananagutan si Senador Robin Padilla sa ICC. Pero maaari umanong masama sa mas malawak na pagtalakay ang papel nito sa hindi pagkakasilbi ng warrant sa senador. Generally, the Rome Statute has Article 70, offenses against the administration of justice, that is similar to our PD 1629 yata. So please check that. Okay? So yun yung obstruction of justice law natin sa Philippines. And that now talks about harboring a criminal or allowing the escape or preventing authorities from prosecuting a suspect. Mm-hmm. They are similar generally because they talk about obstruction to justice or assisting a suspect. Dagdag pa ni Conti, ang pag-aresto sa isang ICC suspect ay nananatiling saklaw ng batas ng bansang magpapatupad nito. Arrest of an ICC suspect is governed by domestic law. The ICC has no particular provisions about the arrest, leaving it to the countries to see exactly how they will arrest the persons. Mm-hmm. What is important to the court is that these suspects are surrendered. Before the court, the liability or the issue of arrested suspect. Sa usapin naman ng posibleng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit ng grupo ng mga biktima na mananatili umano itong risk kung palalayain habang nakabinbin ang kaso sa ICC. Tinukoy rin ng grupo ang posibleng epekto ng network, komunikasyon at impluwensya ng mga supporter ni Duterte sa proseso sa ICC. Sinabi rin ni Conti na aktibo pa rin ang investigasyon ng ICC sa war on drugs at mananatiling bukas hanggang matukoy ang may pananagutan. In that context, they have to know who are responsible for these crimes. Likewise, they have to know who are enabling or assisting those who are responsible. So generally, the ICC knows what's happening in the Philippines, they have to, and in relation to the war on drugs, they should know. Samantala, posible pa umunong madagdagan ang mga personalidad na masisilbihan ng arrest warrant ng ICC. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakahanda ang mga protocol sa pagpapatupad ng mga posibleng warrant. So kung may lumabas na additional warrant of arrest, we are always ready to enforce and to serve the warrant. That's the reason why also we don't want to discuss yung kung paano lumabas, paano pumunta, because we don't want to na ma-preempt tayo ng mga personalities na maaaring may issue pa ng warrant. Because we understand, we have information that there are severals na may issue pa ng warrant ng ICC. Angelique, samantala nilinaw naman ni Atty. Cristina Conti na limitado lang yung kanyang alam tungkol sa ugnayan ng NBI at ng International Criminal Court. Pero ang nilinaw niya sa atin, patuloy ang monitoring ng ICC kaugnay ng mga nangyayari dito sa bansa. Kasama na dyan yung ginawa ni Senador Robin Padilla sa Senado tungkol doon pa rin sa posibleng pagtakas niya kay De La Rosa.
Samantala, nagpapatuloy din yung paghahanap ng law enforcement agencies kagaya ng NBI at ng PNP kay Senador Bato de la Rosa na nauna ng tinawag ng DOJ na fugitive from justice o pugante. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, RR Tubise.